Pattern number 3 na po tayo. Ang pattern number 3 po natin ay verb te form imas. Una na po siyang lumabas sa lesson 14 nang ibig sabihin ng verb te form imas sa lesson 14 ay kasalukuyan. Kasalukuyang nangyayari yung action po ngayon. Ngayon naman po dito po sa lesson 15, ang pattern number 3 natin ay verb te form imas din po. Basahin po natin ito. When a state resulting from a certain action still remains. Ito po ay nagpapakita lamang po ng mga action natin na ginawa natin noon na hanggang ngayon ay nandiyan pa rin or nananatili pa rin or patuloy na nangyayari. Ito po ay nagpapakita lamang po ng kalagayan ng ating verb. Example po tayo. Gamitin po natin ang verb na kikonshimas. Pag sinabing kikonshimas, get married. Mag-aasawa. Ngayon po, i-translate po natin siya sa ako ay may asawa na. Lagay natin yung ako. Watashi wa. Tapos yung kikonshimas, group 3 po ito. Gagawin po natin siyang verb te form. Ang rules po ni group 3, tatanggalin lang po yung shimas. Kikon, shite, at lagay natin yung imas. Basahin po natin. Watashi wa kikon shite imas. Ako ay may asawa na. Ibig sabihin po, ikaw ay kinasal kung kailan, tapos sinabi mo ngayon na ikaw ay may asawa na. Ibig sabihin po, nag-asawa ka ng kung anong taon na until now, ikaw ay married pa rin po. Ngayon po, pwede nyo po itong singitan ng salitang mo, na ang ibig sabihin po ay already. Ang mangyayari po, watashi wa mo kikonsite imas. May mo or wala, okay lang po. Yung mo po kasi, nagpapadagdag lang po siya o nagpapahiwatig palalo na ikaw po ay mayroon na talagang asawa. Gamitin po natin ngayon ang ating verb na sumimas. Pag sinabi pong sumimas, be going to live. Titira po. Ngayon, translate natin sa Tagalog na ako ay nakatira sa Manila. Ang ako ay watashi. Yung ay wa. Meron po nito or wala, okay lang dahil ikaw po ang nagsasalita. Pero po kung ibang tao po yung tinutukoy yung nakatira sa Maynila, huwag niyo pong ang gagamitin naman po nating verb ay sumimas. Pag sinabing sumimas, be going to live. Ibig sabihin, titira. Translate po natin siya sa Tagalog na, ako ay nakatira sa Manila. Watashi. At yung ay natin ay wa. Tapos po, susundan natin ang place na Manila. Manila. Pakitandaan po, yung sumimas po, ang fixed particle niya ay ni particle po. Ngayon po, yung ating sumimas, gagawin po nating verb te form. Kilalanin po natin ang sumimas natin kung ano pong grupo ito. Ito po ay group 1 po. Kasi naka-e-line, tatanggalin po natin yung mi. Kopyahin po natin yung su. Tapos yung mi po, ang kapalit niya ay kagrupo ng mi bini. Mi bininde. Kaya, papalit natin sa kanya ay inde. Naging sunde. Plus yung imas natin. Basahin po natin. Watashi wa manira ni sunde imas. Naka-fix particle ni po tayo kung saan po tayo nakatira. Ibig sabihin po, tumira ka halimbawa last year na until now, doon ka pa rin nakatira. Hanggang ngayon, naroon ka pa rin. Kaya po tayo gumamit ng verb te form imas. Watashi wa manira ni sunde imas. Ang next po nating verb na gagamitin dito ay shirimas. Pag sinabi pong shirimas, alam, naunawaan, or kilala. Ito po yung ginagamit kapag kilala mo yung isang tao. Translate po natin ang shirimas sa Tagalog na, kilala ko si Rai Sensei. Ngayon, ilagay natin yung watashi wa. Tapos yung kilala natin ay si Rai Sensei.
Pakitandaan po ang particle po uli natin. Ang particle po ng shirimas, kung sino po yung sinasabi nating kilala, particle o po siya, nakafix po siya. Pakitandaan po ito. Rai sensei o. Tapos po yung shirimas, gagawin po nating verb te form. Kilalanin natin muli ang ating shirimas. Ito ba ay group 1, group 2, or group 3? Ito po ay group 1 kasi naka-e-line. Tanggalin natin yung ri. Kopyahin natin yung shi. Yung ri po, kagrupo niya ay sila ichiri, ichirite, chisaitsu, at te ang kanyang kapalit, naging shite. Tapos plus imas. Basahin po natin. Watashi wa rai sensei o shite imas. Pwede na pong mawala uli ito. Pwede mong sabihin, rai sensei o shite imas. Kilala ko si Rai Sensei. Ang verb natin gagamitin po ngayon ay mochimas. Ang ibig sabihin po ng mochimas, to hold, may hawak ka po, to carry, may dala ka po, to possess, mayroon ka po, may pag-aari ka po. Ngayon po, ang mochimas translate po natin sa mayroon akong camera. Ito po yung to possess, mayroon po akong camera. Camera o, particle o lang po ang mochimas po, pakitandaan. Tapos yung mochimas po, kilalanin natin kung anong grupo. Group 1, Group 2, or Group 3. Iyan po ay Group 1. Kasi naka-e-line si chi, tatanggalin natin. Kopyahin natin yung mo. Yung chi, papalitan po natin sa grupo ng ichiri, ichirite, chisaitsu, at saka yung te. Kaya naging motte. Plus yung ating imas. Naging camera o mote imas. Ibig sabihin, mayroon akong camera. Pwede nyo pong ilagay yung salitang watashi wa po rito. Next po, may dala akong bike. Ang ating bike ay G10 Tapos, particle o at yung mote imas. Jatensya o moteimas, may dala akong bike. Ngayon po, para mas malinaw si moteimas, basahin po natin ito. Moteimas can mean either having something with you at the moment or owning it. Kapag mga bagay daw po na nasa inyo ngayon at the moment, gamitin nyo po yung moteimas. Kapag naman kahit wala sa inyo at mayroon ka, or may pag-aari kang isang bagay, gamitin nyo po yung moteimas. Kasi po, ang meaning naman po ng moteimas ay to hold, to carry, at to possess. Confirmative question po tayo. Alam mo ba ang address ni Rai Sensei? Unahin po natin yung tao, Rai Sensei. Dahil po address ni Rai Sensei ang tinatanong, ang particle po natin dito ay particle no. Kay Rai Sensei na address. Tapos po, sunod natin yung address. Ang address po ay Jusho. Ju, matigas po at malambot na sho. Jusho. Tapos po yung alam, yung kaninang verb alam, kilala at naunawaan. Ang fixed particle niya ay particle o. Tapos, yung verb natin na shiteimas. At question marker ka natin sa dulo. Basahin po natin. Rai sensei no jusho shiteimas ka. Nagte-form imas po tayo sa pagtatanong po natin kung alam nyo yung address ni Rai sensei. Kasi po, kapag alam nyo, until now, alam nyo pa rin po. Halimbawa po, nalaman nyo kung kailan, ngayon, ay alam nyo pa rin. Kapag oo, ang sagot nyo po ay hi. Copy lang po yung verb. Yung ginagawa lang natin dati. Hi, shiteimasu. Opo, alam po. Ngayon, kapag hindi nyo po alam, pakitandaan nyo po ito. Ang negative form ng shiteimasu ay shirimasen.
Lagay po muna natin ang ating confirmation na hindi. Ilalagay po natin ay shirimasen. Pakitandaan po ito. Kasi ang ginagawa po natin, kapag nagne-negative po tayong confirmation, yung mas po ginagawa lang natin negative. Halimbawa po, kopyahin natin yung pinaka-verb natin na shite, tapos yung i. Tapos yung mas, ginagawa lang nating masen. Pero po, sa shite imas, hindi po shite imasen. Mali po ito. Huwag na huwag nyo pong gagamitin ang shite imasen. Pakitandaan nyo po, ang negative form ng shite imas ay shirimasen. Hindi po shite imasen. Mali po ito. Wrong po ito. Ibig sabihin nito, hindi po alam. Next example po tayo. Si Kim ba ay may asawa na? Translate po natin. Tinatanong ay si Kim. Kim Musang wa. Yung may asawa na ay kikon shite imas. Kikon shite imas. Lagyan natin ng ka para sa question marker. Ngayon po, katulad ng sinabi ko kanina, pwede nyo pong singitan dyan ng mo. Ang ibig sabihin ay already. Basahin po natin. Kim sang wa mo kikon shite imasu ka? Kapag oo, ang sagot mo ay hi. Kopyahin lang po yung verb. Kikon shite imasu. Hi, kikon shite imasu. Ibig sabihin, opo, may asawa na po. Kapag wala pa, iye. Yung mas, gagawin nyo lang pong negative. Kikon shite i. Yung mas, magiging masen. Iye, kikon shite imasen. Ibig sabihin, hindi po, wala pa pong asawa. Yung kanina po, yung shirimasen, hindi natin ginawa yung imas kanina, yung sa shite imas, hindi natin ginawang masen po ito. Kay shirimasen lang po yun. Pero po sa ibang verb natin, wala na po tayong magiging problema. Kapag magno-no kayo, gawin nyo na pong masen. Maliban lamang po kay shite imas. Matik po ang negative niya ay shirimasen. Pattern number 4 na po tayo. Ang pattern number 4 po natin ay verb te form imas pa rin po. Ang verb te form imas po sa pattern number 4 ay to show a habitual action. The same action repeated over a long period. Occupation or personal status. Kapag po yung ating mga action or mga kilos ay paulit-ulit lamang pong ginagawa or nangyayari, verb te form imas din po ang ating gagamitin. Example po tayo. Rai sensei wa GFF de hatarakimasu. Ibig sabihin, si Rai sensei ay magtatrabaho sa GFF. Kung naalala nyo pa po kung saan po nagaganap yung action, particle de. Si Rai sensei sa GFF magtatrabaho. Ibig sabihin, doon magaganap yung kanyang action sa GFF, kaya particle de po. Ngayon po, translate po natin sa Tagalog na si Rai sensei ay nagtatrabaho sa GFF. Rai sensei wa GFF de. Ngayon si hatarakimasu, kilalanin natin siya. Group 1, Group 2, or Group 3. Yung ki ay E-line, kaya po siya ay nasa Group 1. Tatanggalin po natin siya. Kopyahin po natin yung hatara. Hatara. Yung ki, ipapalit natin sa kanya ay ite. Ki ite. Ite. Naging hataraite. Plus imas. Basahin po natin. Rai sensei wa GFF de hataraite imasu. Si Rai sensei ay nagtatrabaho sa GFF. Example pa po tayo. Watashi wa GFF de Nihongo shimasu. Ibig sabihin, ako ay magtuturo ng Nihongo sa GFF.
I-translate po natin sa Tagalog na, ako ay nagtuturo ng Nihongo sa JFF. Watashi wa. Pwede po uling wala yung watashi wa. JFF de. Nihongo o. Ngayon, kilalanin po natin ang ating verb na osheimasu kung anong grupo. Group 1, Group 2, or Group 3. Ang osheimasu po ay Group 2 kasi naka-E-line. Ang Group 2, ang rules niya, tatanggalin lang natin yung mas. Kopyahin natin yung oshei plus te form. Naging osheite plus imasu. Watashi wa JFF de Nihongo osheite imasu. Ibig sabihin, ako ay nagtuturo ng Nihongo sa JFF. Ibig sabihin po, paulit-ulit lang po ang ginagawa ko. Another example pa po tayo. Watashi wa SJLS de Nihongo benkyou shimasu. Ibig sabihin, ako ay mag-aaral ng Nihongo sa SJLS. Yung SJLS, ito po ang ating school. Particle de po kasi doon magaganap ang iyong pag-aaral. Translate po natin sa Tagalog na, ako ay nag-aaral ng Nihongo sa SJLS. Watashi wa SJLS de Nihongo o. Ngayon, yung ating verb, kilalanin natin kung anong grupo. Group 1, Group 2, or Group 3. Ito po ay Group 3 kasi mayroon tayong noun at may shimasu po tayo sa dulo. Ang rules ni Group 3, tanggal mas lang po. Kopyahin natin yung ating noun na benkyou. Ibig sabihin, mag-aaral. Tapos yung shimasu natin, tanggal yung mas, ang natira ay shi. Magpa-plus te form lang tayo, kaya naging benkyou shite plus imasu. Basahin po natin. Watashi wa SJLS de Nihongo benkyou shite imasu. Pwede na pong mawala yung watashi wa kapag ikaw naman po ang speaker. Ibig sabihin, paulit-ulit lang po ang iyong pag-aaral sa school. Personal status nyo po. Pananong po tayo. Ano ang ituturo ni Rai Sensei? Rai Sensei wa nani o osheimasu ka? Translate po natin sa, ano ang itinuturo ni Rai Sensei? Rai Sensei wa nani o. Yung osheimasu, kilalanin uli natin kung anong grupo. Ito po ay Group 2 kasi mayroong tayong naka-E-line. Pag Group 2, tanggal mas lang po. Magiging oshei plus te form. Osheite imasu. Tapos po, dugtungan lang natin ang ka sa dulo para sa question marker. Basahin po natin. Rai Sensei wa nani o osheite imasu ka? Halimbawa po, nandito yung pananong niya, lagay natin ang sagot. Ang itinuturo ni Rai Sensei ay Nihongo. Nihongo o, kopya lang po natin. Osheite imasu. Ibig sabihin, nagtuturo ng Nihongo. Basahin po natin. Rai Sensei wa nani o osheite imasu ka? Nihongo o osheite imasu. Next, pananong natin. Ano ang pag-aaralan ni Jonah? Jonah-san wa nani o benkyou shimasu ka? Gawin po natin, ano ang pinag-aaralan ni Jonah? Jonah-san wa nani o. Tapos po yung benkyou shimasu, ito po ay Group 3 kasi meron po tayong noun. Benkyou. Tapos, ang rules ni Group 3, tanggalin lang yung mas. Kunin natin yung shi. Magpa-plus te form lang tayo. Naging benkyou shite. Plus yung imasu. At question marker po natin na ka. Basahin po natin. Jonah-san wa nani o benkyou shite imasu ka? Ano ang pinag-aaralan ni Jonah?
Dahil pupunta sa Japan si Jonah, ang isasagot mo ay Nihongo o, kopya lang po yung nasa taas, Benkyou shite imasu. Nihongo, Benkyou shite imasu. Ibig sabihin, Nihongo ang pinag-aaralan or nag-aaral ng Nihongo. Next example po, saan magtuturo si Pinoy Sensei? Pinoy Sensei wa doko de oshaimasu ka? Gawin po natin sa Tagalog na, saan nagtuturo si Pinoy Sensei? Pinoy Sensei wa doko de, particle de po kasi dun po nangyayari yung kanyang pagtuturo. Yung oshaimasu po, kilalanin po uli kung anong grupo, group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 2 kasi naka-align. Tanggal mas lang po tayo pa group 2. Plus step form tayo, oshaite, at yung ating imas. At question marker ka. Basahin po natin. Pinoy Sensei wa doko de oshaite imasu ka? Nandito ang pananong, lagay natin ang sagot dyan. Sagot natin ay JFFD, oshaite imasu. Ibig sabihin, sa JFF po nagtuturo. Basahin po natin. Pinoy Sensei wa doko de oshaite imasu ka? JFFD, oshaite imasu. Pagsamasamahin po natin yung mga pattern natin ng verb form imas. Uno po siyang lumabas sa lesson 14. Ito po ay ongoing action. Ibig sabihin po kasalukuyang nangyayari yung ating action. At nilalagyan po natin ito ng ima doon po sa unahan ng ating sentence. At pangalawa po, lumabas po siya sa lesson 15. Ang ibig sabihin naman, to show a state. Ito po yung pangyayari noon na hanggang ngayon ay nangyayari pa rin po. Ganun pa rin po. At yung verb form imas natin na huli, to show a habitual action. Ito naman yung paulit-ulit lang or lagi-laging nating ginagawa yung ating action. May mga sinulat po akong mga verbs po rito na pare-pareho pong particle ang naka-fix po sa kanila. Basahin natin. Ang hairimas po ay to enter. Halimbawa po, heya ni hairimas. Next po, suwarimas, to sit. Isu ni suwarimas. Next po, to ride. Ay norimas naman po. Example, baso ni norimas. Next po, noborimas. To climb or to go up. Halimbawa po, yama ni noborimas. Pag sinabi pong yama, bundok. Next po, to arrive, tsukimas. Halimbawa po, eki ni tsukimas. At yung ating aimas na before pa, tomodachi ni aimas. Next po, itong sonde-imas naman. Halimbawa po, Tokyo ni sonde-imas. Mga particle ni po sila. At ang tatandaan pa rin po natin, kapag nakita po natin yung shite-imas or yung shirimas, fixed particle o kilala, alam, or nauunawaan. At isa po pong tatandaan natin, the negative form of shite-imas is shirimasen.